welcome to our program for the first time si Attorney Melvin Matibag. Magandang gabi po and thank you for joining us for the first time sa Magandang Tax gabi, First. Christian. Long time no see at salamat sa pag-imbita mo. Magandang gabi sa mga tumatangkilik ng iyong programa. Opo. Okay. Unang-una pag-usapan po natin itong yung investigasyon na ginagawa ng NBI patungkol po dito sa 18 allegedly former Marines Ano po ba yung talagang tinutumbok nyo rito? Kasi nakikita ko online, nagtatampo, nagagalit yung mga DDS, sinasabi, bakit silang iniimbestigahan, hindi yung paratang? So, I'd like you to clarify that. Opo. Unang-una po, yung ating pong pag-iimbestiga ay base po sa pag-deputize sa atin ng Office of the Ombudsman para tulungan sila sa investigasyon. Doon po sa isinumiting joint affidavit noong February 23, 2026 ng grupo po ni Atty. Balikod. So, nasa malinaw naman po yung power ng Ombudsman under the Constitution na mag-deputize po ng mga agencies ng gobyerno para tulungan sila mag-assist sa isang investigasyon. Ngayon, ang pag-iimbestiga po natin, tinitingnan po natin yung lahat ng anggulo dahil bukod naman po sa aligasyon nila doon sa mga sinasabing tumanggap ng pera na dinilibera nila, kailangan din po nating i-validate yung mga report sa atin kung ano talaga yung dahilan sa paglabas ng affidavit. At ganito po, tinatanong po muna natin yung nagrereklamo at hindi naman po natin inaalis na kung dumating po na makita natin ng ebidensya kailangang ipatawag yung mga taong binabanggit nila, hindi po tayo magdadalawang isip na ipatawag sila. Ang example ko po dyan, sir, is kung halimbawa po kayo nagreklamo sa investigador, sa pulis, hindi naman po kaagad pinupuntahan o tinatawag yung inireklamo. Tinatanong muna, ano ba yung nangyari? Ano yung istorya? Ano ba yung mga ebidensyang meron ka? At ano yung dahilan ng pagreklamo mo? Yung personal circumstances mo, tinatanong. At pag nakita po na may basehan yung iyong reklamo, saka po tatawagin yung inireklamo. Ang problema po nito, ayaw po yata nila Atty. Balikod, nila Atty. Topacio, na tinatanong yung grupo nila. Ang gusto nila, dahil sinabi nila sa affidavit, puntahan nyo na, tawagin nyo na kagad yung aming mga narireklamo. Hindi po ganun ang proseso natin sa due process po natin. Malinaw naman po sa konstitusyon yan na kailangan talaga merong malinaw na investigasyon at parehas na investigasyon sa lahat ng taong maaaring nasasangkot po. Yan po yung Okay. isang parte niyan. Yung isang parte pa po, tinitingnan din naman po natin ano ba talagang motivasyon ng paglabas nito. Dahil may mga report nga po na maaaring itong 18, yung consent nila vitiated dahil baka may panunuhol, may pananakot, or kung ano man pong dahilan para lumabas po sila. So far, ano po ba yung nakikita nyong bakit hindi pa kayo nako-convince na dumiretso na doon sa sustansya ng kanilang aligasyon? Ano yung mga nakikita nyong agam-agam o perhaps inconsistencies doon sa kanilang kwento? Marami pong report doon po sa 36 pages including sa na affidavit nila, including po doon sa annexes na niyan. Unang-una, yung sinasabi nga po, 36 na individuals, isang affidavit lang. Hindi naman po talaga bawal yung joint affidavit. Pero ito po, napakabigat ng mga aligasyon at 36 at 18 tao nagsasabi, hindi naman po yata pare-pareha sa partisipasyon dahil ang salaysay po, yun po ay personal recollection ng iyong ginawa, yung partisipasyon sa isang bagay. Kaya nga ang request po namin kanina sana, mag-issue kayo ng isa-isang statement. Ano ba yung partisipasyon mo? Yung mga larawan na nandoon, sino bang kumuha nito? Asan ang original nito? Ayaw po nila kasing pumayag na tatanungin isa-isa. Ang gusto nila isang buo sila magkakasama. Ganun na po yung ginawa nila sa press conference pag sinundan lang po natin yung ganun, parang baka naman magiging di tayo parehas po doon sa mga taong inireklamo at hindi po namin papayagan yung ahensya na gamitin para mag-fishing expedition. Kung may malino po talagang reklamo, magkaroon po ng direktang pagtuturo na itong mga taong to gumawa ng masama, ito yung ginawa nila para mas madali po ang investigasyon. Pero yung po, isa yun, number one, 36 pages, iisang istorya, 18 isang affidavit. Pangalawa, may mga claims po doon. Lumabas na sa mga interview, may inconsistencies na po kaagad. Pangatlo, may mga claims po na sinasabi na itong mga Marines na ito, kasama rin sa 103 na employees ni Saldico noon, ay napabayaan. Kaya nung nagkaroon ng hindi na sumisweldo, may mga kumausap, lumabas, nag-affidavit po ng ganito. Kaya po tinitingnan namin lahat ng anggulo. At yung pa po, yung sa air taxi, yung claim ni Sergeant Tube na sila'y nagdala ng pera sa Ilocos, nung nakasama si Saldico. Nung naglabas po ng certification yung air taxi, walang lag sa call lag na nagkasama si Sergeant Tube at si Saldico mula 2023 hanggang 2025. Pero kanina sa interview sabi kagad hindi 2022 yun Yun na po precisely yung gusto namin makita. Asan yung detalye? Dahil doon sa paragraph 44 po ng kanilang joint affidavit, wala namang sinabing date kung kailan. Ang hirap po nun, parang kami ang naghahanap ng ebidensya para magkaso ng malinaw. Samantalang sigurado po sila sa kanilang claim na nag-deliver sila ng pera sa mga nabanggit na personalidad. Opo. Naintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo bilang investigador, dahil kayo nasa NBI. Pero ang inisip ko rito, I may be wrong,
Baka naman kasi hindi ang objective dito ay para magpakulong o makapagsampa ng matibay na kaso. Baka naman po ang intensyon dito, makapaghabi ng kwento, makapag-sow ng confusion, at makapanira at magamit ito for something more serious politically. Ano po bang tingin niyo dun? Eksakto eksakto na nga po 'yan, kasabi nga po sa anggulong tinitignan niyan, yung timing po. May nagsasabi siyempre nilabas ba't binanggit isinama bigla isang affidavit po, ang daming inaakusahan, COMELEC, Bucor, pati ICC. ICC po, 'di ba, International Criminal Court of Justice. Ang dami pong binanggit. Kaya teka muna kasi kung gano'n karami, hindi po puwedeng isang affidavit kasi po ang isang impormasyon, ang isang reklamo, dapat isa lang ang binabanggit po. So, Mm. ano po ba 'to, may conspiracy ba, may ganito po ba? Kaya nga po lahat ng anggulo bilang NBI tinitingnan po namin 'yan. Kaya do'n po sa puntong 'yan, yung sinabi niyong 'yan kasama po sa konsiderasyon namin 'yan. Kumbaga, to rephrase the question, does it concern you and the NBI? Sabi niyo kasi ayaw niyo magamit, 'di ba, for a fishing expedition. Baka rin magamit kayo bilang tungtungan o plataporma para makapagpakalat ng ganitong mga propaganda. Alam Is niyo that a concern of napakaganda yours? isa na po 'yan, napakaganda po ng sinabi niyo na 'yan kasi napapansin ko na dumating talaga sila lahat kanina doon dahil maraming media nagsalita. Nung papasok parang galit na galit, pagbalik sabi maganda yung patungo at salamat dahil kami pala ay tinuturing na witness, hindi kami suspect. Sabi ko, "Teka muna, wala namang gano'n na sinabing kayo witness na. Persons of interest kayo, puwede kayong witness, puwede kayong biktima, puwede kayong perpetrators, depende po kung saan dadalhin ang ebidensya." Pero tama po kayo, parang baka gano'n yung gustong gawin. Ako talaga tinitingnan ko na rin ngayon 'yan na anggulo dahil sa mga pronouncement na ginawa po nila, salungat sa nangyari sa loob ng investigation po. Mm. So, sabi niyo 'no, and, I think this was publicly made din nung kanilang grupo, ayaw nilang gawin yung individual affidavits. So, ano mangyayari if they insist on doing that? Yung talagang they would insist na isang affidavit for all 18 supposed ex-Marines. What will happen? Yun po yung masaklap dahil kung may katotohanan yung kanyang aligasyon, kung hindi man lahat, dun sa iba sa nandoon, paano po kami magpo-proceed? Alam naman po natin, sir, na 'pag dinala natin yung kaso sa korte, iba na po yung quantum of evidence na tinatawag para makakuha tayo ng conviction. Proof beyond reasonable doubt na po 'yan. Eh, unang-una, ang dami mong inattach na litrato, na larawan. Nasaan yung original? Sino ang kumuha? Yung pong mga ganyan na bagay, importante po eh. Detalye po yung pinag-uusapan at magagaling po lahat yung mga abogado, mabubutasan ng kaso kung hindi po malinis at maayos ang ebidensyang ilalatag po. Dun po ba sa sinasabi niyong 18 individual affidavits, ano yun, they should execute 18 individual 'no? Tapos kasama rin po ba diyan yung individually kakausapin sila ng NBI para ma-test yung credibility or to look for consistencies or inconsistencies, gano'n po ba yun? Tama po yun, pero iko-correct ko lang po na sinasabi ni Attorney Topacio na gusto one-on-one. One-on-one, ibig sabihin, isa-isa po silang haharap sa investigador, pero inoffer po sila namin sila na if you want na meron kang presence ng abogado, we will allow it. Eh, Kasi siyempre puwede karapatan po yan eh. oh, hindi naman Pero bawal. ang sa tono po kasi ng sinasabi, parang pinapalabas, isa-isa, nakakausapin na sila lang one-on-one. Hindi po pwede yun. At actually, yung buong proceedings po, recorded po yan. At alam nyo, baka kaya sinabi ni Atty. Balico that they were treated very well. Totoo po yan. Pinaghanda pa namin ng tubig, kape, pagkain, hanggang tanghalian po. Kasi nga, ang instruction ko pa sa mga investigador, exercise maximum tolerance. Kasi alam ko na nga po, ayokong gamitin platform o tugtungan na ito, NBI, ahensya ng gobyerno, ginigipit tayo. Yun na nga po yung iniiwasan natin. We are trying to be very, very fair po sa lahat. Na actually, hindi naman namin kailangan ipaghanda pa ng pagkain yung mga yan, pero alam namin medyo magtatagal. Ipinaghanda po namin dahil gusto nga namin po ipakita parehas yung treatment. At sinisiguro ko po, ulitin ko, kung talaga sila mag-i-execute ng individual affidavit at tutumbukin nila sino yung diniliberan nila, sino yung humarap at kinausap at mali ang ebidensya. Kahit po kinabukasan, hindi ako magdadalawang isip na pa-issue po din ng subpoena yung mga taong binanggit po nila. But until that happens or let's say hindi po mangyari yan, mukha po ba mangyayari hindi niyo papatulan itong kanilang kwento? Opo, mahirap po eh. Kasi baka may iba talagang pakay. Kaya nga po yung ibang personalities na pinapatawag namin, yung background po nun, tinitingnan namin kung ano po naging pagkilos at pagganap nila sa mga nakaraan pong panahon na meron po mga ganitong pangyayari din. Siyempre, kaya nga din po namin pinapagsalita sana si former Congressman Mike Defensor. Alam naman po natin yung kasaysayan niya sa pagpo-produce ng mga witness. Yan po yung Yeah. mga anggulong tinitingnan po natin. Ito nga pala 'no, ano po bang basa niyo rito kay, former Congressman Mike Defensor? Kasi 'di ba mayroon siyang pahayag if I'm not mistaken, wala akong kinalaman diyan, eh, pero siya yung pumopronta, siya nagsasalita. Anong basa niyo sa kanya? Yun nga po yun, eh. Yung sinasabi mong wala kang kinalaman pero todo banat ka dahil sinabi ng 18 Marines ganito, ganyan. Eh, kung talagang nanisigurado rin po kayo, bilang isang Pilipino, karapatan po niya, kung may alam siyang korapsyon, may ebidensya siya, siya po mismo magreklamo. Mag-file po siya ng reklamo. Nasa batas naman po yan.
Kahit sino po sa atin ay may obligasyong magreklamo kung may natuklasan tayo pong katiwalian. At lalong-lalo na very active po siya, isa siyang personalidad. Nakita ko rin po yung sinasabi niya, bakit naman panggigipit ito dahil pati asawa ko pinatawag. Hindi po kami ang naglagay sa sitwasyon na yun sa asawa niya. Siya po dahil yung sasakyan na ginamit ng mga Marines, nung chinek po namin sa LTO, sasakyan nakarehistro sa asawa niya. At sabi nga po namin, tinitignan namin lahat ng anggulo, gusto po namin malaman ano bang partisipasyon niyo po dito. So far, anong base sa mga nakalap ninyo, ano bang tingin niyo sa partisipasyon dito ni Mike Defensor? Well, hindi po siya nagsalita kanina eh. Sabi niya, right to remain silent. Yun ang sabi ng abogado niya. Napakagaling naman abogado po ni Atty. Topacio. Pag sinabi mong right to remain silent, ibig sabihin, ikinukonsider mo yung sarili mo na sospek ka sa isang gawain. Dahil kung nandoon ka lang, inimbita ka namin, sinumpi na to shed light, hindi ka pa naman kinukonsider na may ginawang kasamaan. Pero kung ikaw mismo magsasabi, abogado mo, huwag ka magsalita, right to remain silent. Ibig sabihin, natatakot ka na yung sasabihin mo, may incriminate ka sa isang krimen. Ang problema nga po namin, hindi naman po nag-participate, pero we will consider na yung binigay namin sa kanyang pagkakataong magsalita is a waiver of his right para marinig dito sa proceedings na to. At kung saan po yung magiging findings namin base sa ibang testimonya at ebidensya, doon po namin ilalagay kung ano naging partisipasyon po niya. Yung po identity nung 18 na nag-a-accuse, ano po yung na-establish nyo? Ilan po ba talaga dyan for the record yung dating Marines o kung ano man? Ano ba sila talaga? Kanina po, 16 lang yung dumalo out of 18. Yung dalawa raw po may personal na commitment na. So doon po sa sa kanina na validate, based doon po sa present nilang dokumento, 14 is mga dating Marines. Yung dalawa, Army, pero yung isa reservist lang. So yun po yung pinakita nila. But of course, we have yet to validate it with the official roster of the Philippine Marines dahil may iba pong report na lumadating sa amin noon pa man. Yun po yung Which is, establish. ano po yung report na dumarating sa inyo? Well, not all of them are members of the Marine Corps. Yun po. So, pwede nating tingnan doon sa Marines. Kasi ginamit nilang pangalan, 18 Marines. Ngayon, lumalabas, may Army pala. So, maaaring doon po yung aming pong titingnan kung ano talaga. Pero, ang initial verifications na namin pa po, nung first week pa lang March, meron pong ilan sa kanila na may mga kaso na iba't ibang klase ng kaso po na hindi pa po fully validated kung natapos na yung kaso or kung anong naging dahilan sa pagkatapos po ng kaso. So, yun po yung isang tinitingnan pa po natin dyan. Kaya nga po yung masusi yung investigation, medyo marami po kaming mga ahente at investigador na ina-assign po dito dahil yung 18 nga po, napakarami. Kaya para dumali po sana pare-parehas yung investigasyon at kung sigurado nga silang merong dapat ireklamo at kasuhan doon sa pinakamaganda po talaga mag-issue sila ng individual affidavit po nila saying kung ano yung participation at diretsong ituro yung mga tao po na inaakusahan po nila. Yung po bang, pero na-establish po ba na yung 18 na yon talagang nagtrabaho kay Zaldico? And kung ganun po nga, ano pong nature ng kanilang serbisyo? Well, yun po yung claim nila at sabi magdadala silang certificate of employment kay Zaldico pero hindi naman na po kami masyadong nagdududa roon dahil meron nga pong retired general na siya yung nag-recruit doon sa 103 na naka-detail kay Zaldico at sa mga connected na company sa kanya at mga taong connected sa kanya. Pero ito pong 18, ito po yung isang na tinitingnan namin anggulo kung bakit hindi namin kaagad maipatawag yung mga pinapangalanan nila. Doon po sa 18, identified yung 8 po na hindi naman nagtrabaho directly kay Zaldico, kundi po sa isang individual na nagtatrabaho for Zaldico. Na nagsalita na po, nagbigay na ng statement nung Biyernes pa po. 8 po dun sa 18, hindi nagtatrabaho Hindi kay po kay Zaldico. Zaldico nagtrabaho. Kanino siya nagtrabaho? Hindi po. Kanino sila nagtrabaho? Doon po sa PR ban na binabanggit na na trace po namin yon, yung media man ang sinasabi nila at nagbigay na po ng official na pahayag na yung 8 talaga ron. Sa kanya naka-assign, kaya po 8, 4-4 na nagsi-shifting po. Nagtrabaho dun sa PR man, tama? Opo. Yung As PR man, driver ano po and security po. Opo. Yung PR man, anong connection naman niya kay Zaldico? Siya po yung ginagamit ni Zaldico para sa kanyang mga media relation, mga PR po niya, yung mga ganun po. Pwede po bang pangalanan nito or hindi po? Pakisuyo na lang po, pasensya na, wag po muna ngayon kasi we are also sa concern of his security po eh. Kasi may mga nakarating sa aming report na hinahanap po siya eh. Lumalamang nagbigay po ng statement po sa amin. Opo. Okay. Yung ba binabanggit yung dating general na nag-recruit nitong 103 individuals, tama po? Para mag-work Opo. kay Zaldico? Tama po ba? Opo, tama po. Sabi niyo sa previous interviews, PMA, member ng PMA batch 75 po, no? 1975, tama po yan. Kaya po nabanggit nga namin yan, sir, para malinaw lang po. Dahil doon sa isang anggulo nga na maaaring makabiktima tong mga tao na to. Dahil, ang sinasabi, may kontrata to kay Zaldico na mahabang period, parang 2 taon, hindi po sigurado 2 years, nag-receiving a good hefty allowance po as salary. Ngayon, nung umalis po si Zaldico, nung pag-alis si Zaldico, ang istorya pong nakarating sa amin,
nag-iwan ng 200 million pesos to take good care of that 103 security. Matuloy yung sweldo nila, kung ano yung pag-aalaga sa kanya. At lumalabas na hindi nangyari yon. Binigyan lang ng tag 50,000 itong mga Marines po na ito, itong mga security na to. Kaya ang sabi, ito mga to, matagal na, after 5 months, naghihirap na, naghahanap ng sisilungan, tapos ito na bigla nang lumabas. Yun po yung isang anggulo na aming pinag-iimbestigan na tinutumbok po namin. Kaya po Can you lumutang yung pangalan ng nabanggit po yung retired general na yan, na nagtatrabaho kay Saldico, na nag-recruit po dyan sa 103 na yan. Okay. Ipupurso ko po itong linya na ito, no? Can you be more precise? So mukha bang ang tinitingnan yung anggulo, pwedeng binayaran o sinuhulan nitong 18 dahil sa kanilang sitwasyon para kumanta o maghabi ng ganitong kwento? Yun na nga po, diretso ko na rin po sasagutin kasi po, dun sa mga unang na-interview namin, lumutang po yan Kaya po nabanggit ko, sinabi niya na ganyan. Kaya sabi ko, baka victim din. Dahil sa kahirapan na nakita ko nga po yung Facebook page pa ni Tony Balicod na ombudsman, ni-refer sa NBI, ngayon kahirapan, baka naman ipadala sa DSWD. Kung kinakailangan po talaga ng tulong, nandito po kami, dito ang gobyerno, tutulungan po natin. Yung pong mga ganun na patutsada, mahirap na sanang patulan, pero baka kailangan po talaga. Kaysa naman po papunta pa sa paghahabi ng mga istorya o paggawa ng mga bagay na mali, tutulungan po ng gobyerno, tutulungan po namin sa NBI. Yung dating general na binabanggit ninyo, ano po ba yan? Nagserbisyo sa police, sa PNP o sa AFP? Sa Philippine Army po. Alam ko naman Ah. po siguro, more or less, kayo po mga nasa media, may idea na rin kayo kung sino. Kaya lang, may sinisiro lang po kami mga bagay, may mga sinisiguro lang po kami. At eventually, tatawagin din po namin. Tinatapos na po sana namin kung talaga magpa-participate itong 18 at yung mga unang personalities na tinawag, mas mapapabilis po sana yung pag-usad natin dito sa pag-iimbestiga po natin. Okay. Ano po yung yung relevance nitong o yung kahalagahan nitong dating general na ito dito sa pinupurso ninyong anggulo? Well, yung binanggit po, kung totoo may iniwang 200 million to take care of them at kung hindi nga talaga nabigay, paring magpatunay dun sa jury na tinitingnan po natin. Pangalawa, yung pong 103, ano ba talaga yung designation, saan ba talaga sila napapunta? Kung ikaw ang in charge sa pagdi-deploy sa kanila. Saka po pati yung mga specific na occasions, locations, and dates, mabigay po niya. Malaman po niya be the one in charge of taking care of the security and the manpower po na nagsisecure. So Ito very po ba critical din po. ito po ba dating general kaibigan nito ni Zaldico? At paano siyang napasok sa eksena para Ano mag-recruit? po ang initial po namin, he's working, I don't know if he's still working with one of the companies of Saldico po. Tapos siya yung nag-recruit ng 103 to serve Opo. as security. Opo.